Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional. So, karon ika day 342. So, 342 sa ato ang devotional. Ug today is Monday, the first Monday of year 2025. So, today is January 6, 2025. Ug karon ang ato ang topic is about telling the truth. So, first Monday pa lamang. So, you must tell the truth. So, ang word na sa Proverbs chapter 3 verse 3. Just pause for a moment. So, please bear with me. We're experiencing intermittent connection. So, again, Proverbs chapter 3 verse 3, don't ever forget kindness and truth. Wear them like a necklace. Write them in your heart as if on a tablet. So let us pray. Father God in heaven, we glorify your name. Our Lord, our King, our Savior, Lord God. Thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, for this moment, Lord God, of studying your word. Speak for us, Lord God, through your word. Fill us with your Holy Spirit. Guide us, Lord God, in everything that we do. That all that we do will bring honor and glory to your name. Give us, Lord, the wisdom, the knowledge, and understanding that we need, Lord God. Open our hearts, our minds, Lord God. We ask for forgiveness for our sins, Lord God, that we committed, for the times that we forget you, Lord God, that we forget to be in your presence. Lord, help us, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Ikaw, Lord God, ang makikistorya ka na mo, Lord God. Ikaw maghari ka, Lord God, sa matag usa, maminaw ni ini nga pulong. Gamita ako, Lord God, as a channel of your message, Lord God. Lord, lift up to you, Lord God. Bani kami, Lord God, gikan sa pagsugod ng sa pagtapos. Ang tanan, Lord God, para sa imong kahimayan. Ang tanang dungog, himaya ug mga pagdayon. Kaya mo lamang amahan nga naa sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, telling the truth. So again, Proverbs chapter 3, verse 3, nagingon, don't ever forget kindness and truth. Wear them like a necklace. Write them on your heart as if on a tablet. So, si Bisaya pa, man siya, tambag ni siya sa mga batanon. So, kung atong basahon ang Proverbs chapter 3. So, ayon din niya, anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo, makahatag kanimo taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayud isalikway ang pagkabuutan ug ang pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong kasing-kasing, sa imong liog ug isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tawo ug makabaton kag maayong panabot. So when we tell the truth, when we don't forget kindness and truth or obedience, so the favor of man and God will be with us. So when we're dishonest, we make ourselves unhappy and we let other people down. It's easy to see that lies always cause far more problems than they solve. Lies, no matter what size, are never part of God's plan for our lives. So we must tell the truth about everything. Have you ever said something that wasn't true? When you did, were you sorry for what you said? Probably so. Happiness and honesty always go hand in hand. But it's up to you to make sure that you go hand in hand with them. And besides, when you always tell the truth, you don't have to try
and remember what it was that you said. So, kung mag-istorya tag tinuod, dili lang kita mag-imahimo istorya kay tinuod man. When we tell lies, so magkuha na siya, mag-anak-anak na kay labi mag-istorya og dili kanang dili insakto o dungagan or pasobra ng istorya. So ilabi na magbuhat-buhat kag mga istorya. So imo gyud tong suportaan og lain na pong istorya, whatever lies. So God dili malipay ang Ginoo kung kita dili mag-istorya og kamatuoran. So ayaw gayud isalikoy ang pagkabuutan ug ang pagkamatinumanon sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghatag og pabor sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton. So telling the truth is God's commandment. So when we tell the truth, malipay pud ta ug sa labaw sa tanan malipay ang Ginoo kanato. So ang karong gabiuna ang ato ang Ginoo. So kung nagkinabuhi ta nga naa sa kanabitang murag normal na ang pag istorya og dili maayo, normal na ang so mayon ta nga wala man ta nagbuhat og mga obvious nga mga sins para ng pagpatay sa pala ay mga kuan diha. Pero ang pagpamakak, so kaning telling the truth, daghan siya og mga kuan gyud, mga details pa. Unsa ni siya nga mga so the truth, ang opposite niini is lies. So the father of lies is the devil. So kung nature na nato or kung nature na gyud nato nga maghimo og magistorya og mga bakak, so let us question ourselves kung kinsa ang ato ang amahan. Kinsa ang ato ang amahan. So the father of lies is the devil. And the father of truth is God. So mao kini nga kita gitudloan sa Ginoo nga mag-istorya og kamatuoran, dili ta mamakak, naa diha ang pagkabuotan o pagkatinumanon, obedience diha sa Ginoo. So kay ang pagpamakak it will lead us to trouble. So let us practice to be kind, let us speak truthfully even in difficult situations. So daghang mga testing, bali telling the truth, daghang tag testing sa tuang kinabuhi, especially kanabitang maipit na ta. We must take responsibility of our actions. We must tell the truth. Kung nakasala ta, we must admit and accept our shortcomings or our mistake. But let's not kanabitang diha ratataman, kundi let's move forward. Let's move forward and let's move upward. Dili ta mo backward. So whatever nga kuan mistake nga atong nahimo, let's learn the lesson and move forward. So let's tell the truth because the truth is in Jesus. So Jesus is the way, the truth, and the life. So dili ta makaadto sa ato ang Father in heaven, dili pinaagi sa grasya, pinaagi through Jesus Christ. So when we are in Christ, so when we truly understand the love of God, that love of God will lead us to repent. When we repent, atong biyaan tong mga dili maayo nga mga kinaiya. So kaning dili maayo nga mga kinaiya, usa niini ang pagpamakak. So biyaan na to na ang pagpamakak tungod kay dili na sa Ginoo. So ang sa Ginoo is ang pag-istorya og kamatuoran. So sa ato apong
sa ato apong pag-istorya og kamatuoran, ato pong i-practice pud ang atong pagpaubos diha sa Ginoo. Atong i-accept ang ato ang shortcomings, ang ato ang let's cultivate humility and compassion. And also, let's focus on God. Let's focus on our relationship with God. If our relationship with God, maayo ang ato ang relasyon sa Ginoo, ang atong relasyon sa atong isig katawo, okay kaayo. So, mao kini nga, let's practice to tell the truth every day. So, atong tudloan natong mga kabataan tungod kay by nature. So, by nature. So, mao na ang nature sa katao. Miski dili nimo na tudloan, mamakak na. Kanang bata, di nimo tudloan, di ba, mamakak na. So, mao na nga, kita nga mga ginikanan, ato yung tudloan o dili mamakak. So, kanang mga daotan ng mga kinaya, dili na kinahanglan itudlo sa ato ang mga kabataan, kung dili mo na ang nature sa tao. So, atong itudlo kung unsa ang ato ang original na to nga image. Why we tell lies? Because when Adam and Eve sin against God, rebel against God, our original image is distorted. So, naka-inherita sa sinful nature. So, mo ni nga, maski dili gyud usahay, kung dili gyud nato tuyoon, naagyud tay mga pagpamaka. So, dili gyud ta makaipsot ana. Daghan og klase sa pagpamaka. So, we must tell the truth. And we can do it. Ana bitang with speak the truth in love with the help of God. So with our own efforts, yes, we can do it. Maka-istorya ta og maayo, maka-istorya ta og kuan ka ng kamatuoran. Pero usahay kung wala gyud ang ato ang sakto nga foundation diha sa Ginoo, makuan gyapon ta, mabalik gyapon ta sa ato ang karaan nga batasan. So, minta, New Year's resolution, 2025 resolution, dili na mamaka. So, ato ka nang buhaton, pinaagi sa tabang o grasya sa Ginoo. So, ngano man, because when we understand the love of God. So, magbuhat ta og mga butang nga makahatag og kalipay sa Ginoo. Because our purpose is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. So, what we feed in our minds goes into the heart and it will goes out to our mouth. So, kung mga bakak ato ang gipang istorya, so unsa man ang mga butang ato ang butang sa atong hunahuna. So, ingon sa pulong sa Ginoo, focus on the heavenly things. So, dili sa ingon nga atong i-neglect kung unsa ang naa nato karon, kun dili we offer our lives for God's glory. Kung asa tagibutang, we do our work in an excellent way. We do our jobs with all our kuan kanang efforts, with all our with quality. Kana bitaw nga ato ang gihimo para sa Ginoo. So, dili lamang nag-gi-employ ta, kung dili we are deployed. So, yung pang kung gi-deploy ta, we do what we need to do. So, una nga, if we are already transformed by the love of God. So, dili mahimo nga kung kita nituo diha kang Jesus, kita ni dawat og mituo kang Jesus, ma-transform gyud ta. Because our nature before is a nature of rebellion against God. So when we receive God, so we are ang relasyon sa Ginoo, we are restored, reconciled. So with
original image and original design sa Ginoo sa ato. So we are here on earth to bring honor and glory to God. We are here on earth to serve God. So whatever we are, whatever we do it for the Lord. So kung ikaw estudyante, ikaw ginikanan, ikaw ang trabahante, so do buhatang tanan nga hatag nga trabaho sa imo ha. With love. Meaning we do our job in an excellent. So kanang excellent nga kuan, dili nga basta-basta lamang ta nga magtrabaho nga para lamang magpa-impress ato ang mga kuan kanang mga ban manggod usahay magpa-impress sa mga tao nga wala nila ganahin. So let's do our job for the Lord. So karon God is telling us to always practice kindness and truth. Speak truthfully. So with God nothing is impossible. So dili kita ma-practice anang ato na nang biyaan ng mga pagkabakakon. So let's tell the truth and nothing but the truth, even in difficult situation, with the help of God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you, Lord God, for your word. Help us, Lord God, to always practice kindness and to tell the truth. Help us, Lord, to do the right thing, Lord God, to obey you in everything, Lord God, because we are here for your glory, to bring honor to you, to your name. Lord, kinsa man ang naminaw ni ini nga pulong, nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y magatandog, magahikap, magapalambo sa ilahang kinabuhi. Nga imong i-bless, Lord God, ang mga tao nga matinumanon diha sa imong kasubuan. Ang imuhang panalangin, imong pabor, naa sa mga tao nga nagmatinumanon kanino, nga ikaw ang giuna sa ilang kinabuhi. Lord, among isalig kini nga buluhaton, Lord God. Salamat sa imong pag-uban ka na gikan sa pagsukod hangtod sa pagtapos. Tabangi kami, Lord God, tungod kay wala kami mahimo o wala ikaw. Help us, Lord, to fulfill your purpose in our lives. Lift up to you everything, Lord God. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y mag-aabli. Magapasabot ka namo sa imong pulong, sa imong mensahe. Na kini makahatag og kausaban sa among kinabuhi. Kausaban nga mulambo nga mong pagtuo diha kanimo. Ang tanang dungog himayag mga pagdaig kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ang tanan namong giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye.